Hello! Magandang umaga po sa lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo ba'y masaya? Okay, parang kasing lungkot naman ang mga mukha ninyo. Okay, isang ngiti dyan sa bawat isa. Okay, so habang hinahanda po natin ang ating mga sarili, habang mayroon po tayong background sa ating music sa ating ihanda po natin ang ating mga sarili, manalangin po tayo at anyanyahan po natin ang ating Panginoon na maging sentro po ng ating buhay, ng ating sarili sa umagang ito. Hindi lamang sa umagang ito, kung hindi sa lahat ng ating ginagawa po. So tayo po lahat ay manahimik at mag-pray po tayo. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Imbitahan po natin siya sa ating buhay na siyang manguna sa bawat isa sa atin. Kausapin natin ang ating Panginoon at ihanda ang ating mga sarili para sa pagpuri sa ating Panginoon na buhay. Mga kapatid, ang sabi ni Jesus sa John 14 verse 1, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." So ngayong umaga, sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon, sa ating dakilang Diyos na si Jesus Christ o si Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo as we begin our worship. Let us pray. Aming Amaang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at pananabik. Salamat po sa bagong araw na ibinigay mo sa pribilehiyong magsama-sama bilang iyong pamilya upang sumamba. Panginoon, ikaw lamang ang aming Diyos na tunay at buhay. At ngayon ay aming kinikilala na ikaw ang hari na muling darating. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang ang lahat ng aming ginagawa, ang aming pag-awit, ang aming panalangin, pakikinig sa iyong salita ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Nawa ang aming pagsamba, madama namin ang iyong presensya, maranasan namin ang iyong kapangyarihan at mapuno ng pag-asa na ikaw nga ay babalik bilang aming coming King. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at hari. Amen. So, handa na po tayong purihin at sambahin ng ating Panginoon. Okay, isang malakas na palakpak po. So ngayon, sama-sama po nating itaas ang ating tinig, puso sa ating Panginoon. Siya ay karapat-dapat lahat ng papuri dahil siya lamang ang ating hari na muling darating. Amen. Sa isang malakas na balakpak po. So ibigay ko na po sa praise and worship team. Okay. Huwag nating tapusin ang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ibigay mo pa yung mas pinakamalakas na nagpapakita ng ating pananabik sa ating Diyos. Siya'y darating nang hindi mo nalalaman, kaya tayo ay maging handa sa kanyang nalalapit na pagdarating. Tama po ba? Kaya ilakas mo pa ang palakpak para sa ating Panginoon. Sabi nga, sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa atin ng korona. Hindi lamang sa atin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. At sabi nga sa Mateo, at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At magkikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa sa mga alapalap ng langit na may kapangyarihan ng dakilang kaluwalhatian. So napakasarap marinig na darating ang ating Panginoon, kaya tayo'y manabik sa kanyang presensya, tayo'y manabik sa kanyang kapangyarihan, tayo'y manabik sa kanyang kadakilaan sa araw nito. Kaya ngayon pa, ilakas mo pa ang palakpak at sama-samang umawit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen! Sabay-sabay tayong umawit sa Diyos na buhay. Siya'y nananatiling buhay noon, ngayon at magpakailanman. Yan ang ating Diyos na napakabuti. Hallelujah! Sumayaw ka para sa ating Panginoon. Ang lahat ng lingkod nananabik, ako'y nananabik
Anong galak, ikaw ay masilayan. Namamangha sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao ay sa iyo luluhod. Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Muli, sabay-sabay. Nagpupuri, nagpupuri, nagpupuri. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Hallelujah! Nagpupuri, nagpupuri sa iyo. Nagpupuri. Asang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Hallelujah! Habang papalapit ang araw ng Diyos, tayo'y labis na magalak at muling bumalik sa Kanya. Hallelujah! Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y maghihikaya patungo sa iyo na makatanggap na biyayahan to, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y maghihikaya patungo sa iyo na makatanggap na biyayahan to, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Maaari ba sabihin niyo yung liriko? Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y naghihikaya patungo sa iyo na makatanggap na biyayahan to, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Minsan pa habang papalapit, habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y maghihikaya patungo sa iyo
Diyos. Hallelujah! At ikaw na nakatayo ngayong araw na ito, naririto ka't nakikinig, ikaw ay nararapat na magbalik sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Ano man ang nararamdaman mo, nararanasan mo sa bawat araw, ikaw ay aahon ng may kapayapaan sa piling ng Diyos. Hallelujah! Yun ay aahon at kakalimutan ng nakaraan. Dilim ng kahapon, isasantabi na at wawakas na. Hallelujah! Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Lundag sa iyo, Panginoon. Lulandag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Hallelujah! Maging handa at ipagdiriwang natin ang ating Diyos na buhay. Iadama ang iyong sarili sa kanyang pagbabalik. Hallelujah! Ipagdiriwang at ihayag ang kalayaan. Di papag-ibig, di na muling magpapabihan. Oh, at sa bawat sulok ng buong mundo, ihahayag tanging pangalan mo. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Lulandag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Hallelujah! Sabay-sabay nating awitin. Sabay-sabay nating sa puso. Walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Damin mo ang bawat mensaheng ito. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Minsan pa, Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig mo sa aming Panginoon. Iaalay lamang sa iyo, Jesus. Ikaw ang daan, tanging katotohanan
patuloy na lalapit sa iyo, Panginoon. Ano man ang ikahos ng buhay, ano mang pagsubok, ano mang lungkot, kapalit nito ay kasiyahan, kapayapaan, kaliwanagan mula sa iyo, Panginoon. Basta't ang lahat ng lingkod mo ay magbabalik at muling tatanggapin na ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Panginoon na namatay para sa aming mga kasalanan at muling babalik at kami mananabik sa tanging pagmamahal na ipinaramdam, pinaranas mo sa aming lahat. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa gustong Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. At dahil
Salamat, Panginoon, sa pag-aali ng iyong buhay sa aming lahat, O Lord. Kami ay nakalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng iyong dugo, sa pamamagitan ng iyong laman, O Diyos. Muli naming yayakapin, Panginoon, ang tanging pagmamahal na inalay mo sa aming lahat, Panginoon. Kahit anumang pagsapit ng panahon, mula noon hanggang ngayon, alaala, daladala ng lahat ng lingkod mo kung gaano kami minahal ng tulad mo, Panginoon. Kaya sa lahat ng pagod, sa lahat ng problema, ikaw lang ang tanging pag-asa ng buhay namin, Panginoon. Sa lahawak ng mundong ito, ikaw ang nagsisilbing gabay at bukas na libro para sa amin lahat. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo, O Diyos. Dapat kang itaas. Kay lawang ng puwang sa pagitan natin, di maabot ang taas ng bundok. Sa kabiguan, tumingin sa langit, binigas ko ang pangalan mo. Sa kadiliman, iyong kabutihan, pinawi ang anino ng aking kaluluwa. Ganap na ang iyong gawa, Jesus, ikaw ang pag-asa.
Sumapit na ang araw ng pangako. Ika'y nabuhay at bumangon sa katahimikan. Rinig ang lakas ng tagumpay magpakailanman. Sumapit na ang araw ng pangako. Ika'y nabuhay at bumangon sa katahimikan. Rinig ang lakas ng tagumpay magpakailan. Sumapit na ang araw, sumapit na araw ng pangako. Ika'y nabuhay at bumangon sa katahimikan. Rinig ang lakas ng tagumpay magpakailanman. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. Hallelujah, purihin ang naligtas. Hallelujah, kamatay ay nagwagas. Kalayaan ay taglay, kaligtas ay may binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang naligtas. Hallelujah, kamatay ay kalayaan ay taglay, kaligtas ay may binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang naligtas. Hallelujah, kamatay ay nagwakas. Kalayaan ay taglay, kaligtas ay may binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatay ay nagwakas. Kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang naligtas. Hallelujah, kamatay ay nagwakas.
mapapawi ang pagod ng dahil sa iyo, Panginoon. At muli naming aalalahanin na lagi kang nandyan sa buhay namin at ikaw ang tangi naming pag-asa sa buhay. Panginoon, may kanya-kanya kaming gampanin sa buhay. May kanya-kanya kaming nilalakad na daan, Panginoon. Pero ninanais namin ng paglakad patungo sa iyo, Diyos. Nais naming makarating sa daan at sa pinto ng iyong kaharian, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng iyong lingkod na patuloy na sumasamba at patuloy na itinataas ang pangalan mo. Patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaming lahat ay naririto, patuloy na tatayo at magbibigay ng buhay, puso at isip para sa iyo, Diyos. Hallelujah. Pag-asa ng lahat, pag-asang bukas para sa lahat. In Jesus' name, Amen. Okay, ngayon po, ihanda natin ang ating puso't isipan para po makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang salita na pangunahan po tayo ni Micah po at susundan po ito ng ating lady minister na si Sister Jenny Tato na siya pong magbibigay ng mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Para po sa ating scripture reading, inanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa John chapter 14 verse 1 to 3. John chapter 14 verse 1 to 3. Jesus said, "Don't be troubled. Trust in God and trust in me. There are many rooms in my Father's house. I would not tell you this if it were not true. I am going there to prepare a place for you. When I have finished making it ready for you, I will come back. Then I will take you with me so that you can be where I am." Next po, Revelations chapter 22 verse 12. Revelations chapter 22 verse 12. "Listen, I am coming soon. I will bring rewards with me. I will repay everyone for what they have done." Maaari na po tayong umupo. Salamat po sa Panginoon sa privilege na bigay ng mensahe sa araw na to. Halong kaba uli. Pangalawa pa lang naman eh. Patawad po. Kanina kinakabahan din ako, hindi lang dahil magbibigay ako ng mensahe, kasi kinakabahan ako kasi first time ni Jasper mag-gitara kanina, mag-lead. So, kagabi pa kami nagtatalo. Mami, Friday pa pala, Friday. Mami, magigitara ba ako? Kasi talagang yung dalawang kuya niya, talagang inaano talaga siya. Pinipitpit, sermon, talagang Tapos pag nakikita siyang nagsiselfone, paano ka matututo? Nagsiselfone ka, mga ganon. So, talagang yung dalawang kuya niya, full support talaga yung sa kanya. Tapos sabi niya, "Mami, tutuloy ko pa ba?" Sabi niya ganon. Sabi ko, "Anak, ituloy mo yan." Kasi, lahat ng fears natin, lahat ng takot natin, ay mawawala yan kapag itatry natin. Di ba? Amen? Oo, ganun yun. Fear, face your fear. Kasi, hindi mo ma-overcome yan hanggat hindi mo siya gagawin. Amen? So, sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay, dahil lang po, kukunin ko po yung aking, Jesus Christ, our coming King. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakaraming problema yung ating hinaharap. Nandyan yung giyera. Ano ba yung mga giyera na napagdaanan natin sa ibang bansa, sa iba-ibang bansa? Russia over, ngayon? Ukraine. Israel sa Iran. Tapos yung China at saka yung US, di ba, nagkakaanuhan yan sila kung ilan yung kakampi nila, yung mga ganon. Dito lang, wag na tayong lumayo. Dito lang sa bansa natin, napakarami nating pinagdadaanan. Nakaraan lang linggo, di ba, nagkaroon ng sa Luneta, yung sama-samang rally, welga, para labanan ang korupsyon. Pero nalabanan ba?
Di ba? Hindi. Kasi hindi kahit kailan, kahit mag-ilang welga tayo, mag-rally tayo, hindi yan malalabanan. Tanging ang Panginoon lang ang makakatulong para malabanan ang korupsyon. At yon ay magagawa lang kung tayong mga Kristiyano ay nagtutulong-tulong sa pananalangin. Walang hindi magagawa ang panalangin sa mga problemang hinaharap natin. Bakit? Dahil ang ating Panginoon ang siyang tanging pag-asa natin sa lahat ng uri ng problemang daranasin natin. Personal man yan, problema ng bansa natin, problema ng ibang bansa, lahat yan may katapat na solusyon. At ang solusyon ay ang pag-asa, pagtitiwala sa ating Panginoon, sa ating coming King, na siya ang magbibigay ng kasagutan sa ating lahat ng problema. Amen? Yung bago lang, di ba, yung Indonesia, Nepal, pinakita nga sa akin ni Joseph yung mga pulis, hinagisa ng gas, tapos sinindihan. Grabe na, no? Ganun na. Kahit nung linggo, meron yatang namatay na isa doon sa welga. Tapos meron pa sinunog yung truck. Tapos yung mga pulis inaaway ng mga nagwewelga. Sabi nga ng iba may nagpost pa nga na hindi naman pulis ang kalaban natin, yung korap. Bakit pati yung mga pulis nadadamay? Ginagawa lang naman nila yung kanilang part na magkaroon ng kapayapaan, pero nadadamay sila. May mga nasugatan, nasaktan, yung mga ganon. So, lahat ng ito ay mayroong kasagutan. Pag-asa. Ito ay ang ating Panginoon at siya ay darating sa tamang panahon. Sabi nga kanina sa mensahe, sa message, sa text, sa Bible verse, 14:1-3, do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. At sa Revelation 22:12, behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus ay hindi po haka-haka, katang isip or imagination. Ito po ay isang pangako. Nasubukan nyo na ba? Nakarinig na ba kayong pinangakuan kayo? Mars, pautang naman. Mars, mga ganon. Babalik ko bukas. Hanggang kinabukasan, bukas pa rin. Bukas na rin. Meron ngayon sa tindahan, sabi, pwedeng umutang bukas. Bukas. Pag pumunta ka, bukas ulit, bukas. Yung ganon. So, yung mga pangako na naririnig natin sa kapwa natin, tao, ay laging nagpipail. Amen? Amen? Amen. Pero ang ating Panginoon, kapag nangako, siya ay talagang babalik. Siya ang ating coming King. Kaya tayo ay mamuhay ng may pag-asa at pananabik sa kanyang pagbabalik. Sa umagang ito, ang pag-uusapan natin ay ang pagbabalik ng ating Panginoon at yung mga layunin ng ating Panginoon. Pero bago yon, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, hinihiling po namin yung karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon, upang sa amin pong pakikinig ng mensahe nyo, ay God, ay maintindihan po namin, maunawaan ang mensahe na nais nyong iparating. At ang aming actions, Lord, ay sa aming napakinggan ay magkaroon din po kami, Lord, ng actions, Lord God, in reply, Panginoon, sa narinig naming mensahe sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na maintindihan at gumawa ng mga paraan at mai-apply sa aming buhay ang mensahe na nais niyong iparating sa umagang ito, Lord. Patuloy niyo po kami, Lord, bigyan ng karunungan, ng pagkakaintindi at pagkakaunawa sa mensahe. Puspusin niyo po ng inyong banal na espiritu ang magbibigay ng mensahe at ang mga taong makikinig, O God. At alisin niyo po anumang mga distractions, O God, sa aming pakikinig sa mensahe niyo, O God. Salamat po, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. May 3 pong bagay na pwede po
para po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang una pong punto na pag-aaralan natin ay ang the promise of His return. Ang kanyang tiyak na pagbabalik. Si Jesus mismo ang nagbigay ng pangako at hindi siya nagsisinungaling kagaya ng sinabi ko kanina. At ito ay gagawin niya talaga. Na alam naman natin, batid natin sa kasaysayan, sa Old Testament, sinabi na ang may darating na tagapagligtas. Kasi nga 'di ba nagkasala tayo, si Adan, si Eva, kumain ng bunga. Ano yung bunga? Apple? Hindi naman binanggit na apple yon. Kaya wag nating pero pag may mga sinakulo, parang apple yata yung inaano nila kasi hindi naman ma-identify ko anong bunga yon. Pero yung bunga na yon ay bunga ng karunungan, bunga ng tama at mali, yon. Doon ang ng bunga na yon. Then doon sa kasaysayan, sa Isaiah, sinabi din yon nung unang na may darating na tagapagligtas. At 'di ba natupad naman, may dumating nga. At sinabi din na mayroong mamamatay. Nangyari yon, namatay si Jesus. At ang pangatlo, muli siyang mabubuhay. Nangyari din yon. So lahat ng mga pinangako sa Biblia, sa salita ng Diyos, ay talagang natupad. At ang hindi na lang natutupad ay ano yon? Ang pagbabalik. Siyempre, pag bumalik na yon, kukuhain na yung mga anak niya. So, ang anak niya, yung mga taong sumampalataya sa kanya. Yon ang kanyang babalikan. At kapag ang Panginoon natin ay nagbabalik, pangako niya yun, tutuparin niya yun. Hindi yan kagaya ng pangako ng sanlibutan ito. Pero minsan, sa sobrang tagal, lolo pa natin na nakarinig, kanununuan pa natin yung nakarinig na babalik ang Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik. Siguro, yung iba, nawawala na ng pag-asa, nawawala na ng excitement. Ang tagal naman ni Lord bumalik. Naiinip na ako. Yung iba nga nailibing na sa kakaantay, di pa rin bumalik ang Panginoon. Minsan, nagtataka tayo, darating pa kaya ang Panginoon? Pero tandaan natin na hindi nahuhuli ang ating Panginoon. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ibig sabihin, ang delay ay hindi denial. Pinagpapaliban ng Panginoong Hesus ito para bigyan ng chance ang mga makasalanan na magbalik sa Panginoon. Madalas sinasabi natin, bakit yung mga masasama, mahahaba ang buhay? Di ba yun yung madalas nating inaano? Matagal mamatay yan. Maano yan masamang tao Yung mga nauuna, yung mga mababait, mga ganon, mga ano yan. Pero, yun ay talagang nangyayari, pero hindi naman lahat. Minsan yung siyempre, pag kumakain ka ng hindi tama, mamamatay ka talaga ng maaga. Kung nagpupuyat ka, kaka-cellphone, kaka-social media, tapos paborito mo, junk food, milk tea, yan. So, talagang Pero, ang Panginoon ay nagbibigay ng chance. Kaya idinidelay ang pagbabalik niya. Kasi nga, di ba sabi, go and make disciple unto the nations. And, yon darating na siya. So, hanggat hindi na ibibigay ang salita ng Diyos sa buong mundo, talagang madidelay pa ang pagdating ng Panginoon. Kaya mga Christian, galaw-galaw, baka mastok. Galaw-galaw tayo, huwag tayong tutulog-tulog. Kasi hanggat hindi natin na ibibigay ang salita ng Diyos, hindi na ipapakalat ang salita ng Diyos, ang tagal pa dumating ng Panginoon. Pero, ang pagdadating ng Panginoon ay parang magnanakaw. Tandaan natin, hindi yan magpapaalam, di natin alam. Malay mo, bukas dumating na si Lord. Tapos hindi ka handa, hindi ka nakapagsimba, hindi ka nakapag-pray.
nawala ka na, ewan ko na, nasan ka na, ganon. So, kailangan hindi tayo tutulog-tulog kasi ang Panginoon, pag dumating siya, ay parang magnanakaw. Ang magnanakaw ba nagpapaalam pag dadating? Hindi, di ba? Ganon din si Lord. Pag dumating siya, parang magnanakaw, bigla na lang. At kukunin niya ang kanya mga anak, ang mga taong sumampalataya sa kanya. At ang maiiwan ay ang mga hindi nanampalataya sa kanya. Ang tanong, kasama ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Yun ay kayo na ang makakasagot. Pangalawa, the purpose of His return. Ang kanyang layunin sa pagbabalik. Sabi sa Revelations 22:12 na binasa kanina ni Micaela, "My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done." May dalawa daw pong bagay or layunin ang Panginoon, ang pagbabalik ni Jesus. Una, upang tipunin ang kanyang bayan. Hindi lang isa, bayan talaga, bayan. So, ang bayan na tinutukoy o yung kanyang mga anak ng Diyos, yung mga taong sumasampalataya sa Kanya, yun ang titipunin ng ating Panginoon. At sabi sa John 14:3, "I will take you to be with me." Isasama kita, kasama kita. Saan niya isasama? Sa langit. May nakakita na ba ng langit? Wala pa. Siyempre, dito pa tayo eh. Gusto nyo makita? Madali lang yan. Hindi, joke lang. Ayun. John 14:3, "I will take you to be with me." Siya ay babalik para sa kanyang mga anak. Isipin ninyo na ang langit ay hindi lang lugar. Ito ay eternity na kasama ang ating Panginoong Jesus. Magpakailanman, hindi sandali. Pero sa ating pananalangin, kapag tayo na-experience ba natin kapag tayo nagdi-devotion, nagpipray tayo, na parang kasama natin ang Panginoon. Amen? Pag nagbabasa tayo ng Bible, nararamdaman nyo ba parang kasama nyo ang Panginoon? Amen? Pag kasama natin yung mga kapwa nating mananampalataya, nararamdaman nyo bang parang kasama nyo ang Panginoon? Amen! 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 Parang nagdududa pa kayo, nakasama niyo ang Panginoon? Amen. Ang Panginoon ay kasama natin. Sabi nga, yung footprints in the sun, naalala niyo yung footprints in the sun, kanta, na yung isang tao, dalawa sila na naglalakad sa buhangin. Pero nung nagka-problema na yung tao, ano nangyari? Isa na lang yung yapak, yung footprints. Tapos sabi niya, "Panginoon, bakit ganon? Nung nagkakaproblema na ako, bigla ka nawala." Ano ang sagot? Sabi niya, "Dalawa, magkasama tayo. Ang ginawa ko, binitbit kita, tinulungan kita para akayin ang iyong problema." So ang Panginoon natin ay titipunin tayo. At habang tayo nandito, tayo ay mayroong gagawing part. This is a life of eternity with the Lord, to worship Him in the splendor of beauty and His holiness for eternity. At alam nyo ba, pag tayo ay nasa langit na, wala na tayong mga kapatid dun. Wala na tayong mga magulang, ama, jowa, bestie, BFF. Wala na. Magkakapatid na tayo. Sama-sama tayong pupuri sa ating Panginoon. Kaya nga pag meron pong namamatay, ano sabi? Till we meet again. Till we meet again. Sabi. Ibig sabihin, magkikita pa rin sila doon na sa langit. So, ganon. Ganon po yung sinasabi pag may namamatay. So, ibig sabihin, kung mayroon man tayong mga mahal sa buhay na namatay na rito, makakasama din natin sila dun sa langit. So, ganon. Titipunin niya yung kanyang mga anak. Pangalawa po, upang hatulan ang mundo. May paparating daw na araw ng paghuhukom o judgment. Kaya po sinasabi, wala yung purgatorio na sinasabi na kapag tayo ay namatay, mayroon pang chance tayo na dun sa purgatorio, lilinisin tayo. Wala pong ganun. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. Ang langit o ang impyerno. Di ba may kanta, yung bata pa kami, langit, lupa, impyerno,
impyerno. Hindi na nila naabutan yun ng mga Gen Z. Kasi puro gadget na sila. Yan ang wala sa inyo. Sa amin, maraming ganyan. Marami kaming kantang alam na hindi nyo alam. Ayun. So, ang gospel ay ibinabahagi sa mundo. At ang hindi tumanggap sa gospel, hahatulan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ano nga ba yung gospel? Sabi dito sa Google, Teaching of Revelation of Christ. The record of life, of Jesus' life and teaching. Ayun, nasa New Testament, inano lang. Ayun, Teaching of Revelation of Christ. Ang gospel, alam ko at I believe, lahat tayo dito ay nakarinig ng gospel, kaya kayo naririto. Na may nag-share sa inyo na darating ang Panginoon, na ang Panginoon ay tanggapin natin bilang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Kaya tayo narito, tinanggap natin yung nag-share na yon. Yun yung gospel na binahagi ng salita binahagi sa atin. Kaya tayo tumanggap at tayo ay naririto. And I believe may mga hindi pa dito tumatanggap sa Panginoon. Amen? At kung gusto nyong malaman kung paano tanggapin ang Panginoong Yesus, mamaya punta kay Pastor Vlad, Pastor Rapi. Ayun, pati din ako. Ayan. Kung gusto niyo naman ng mga youth, pwede naman. Naanuhan na sila. Tanungin nyo, ate, ano po ba yung gospel? Gusto kong malaman. At gusto ko na pagdating ng Panginoon ay makasama ako sa kalangitan. At ito pa, ang hindi naman tumanggap sa salita ng Diyos, anong mangyayari? Siya ay tatanggap ng kaparusahan o judgment. At ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang kamatayan tinutukoy dito, hindi lamang yung physical kamatayan, kundi pati yung kaluluwa natin mamamatay. Kasi po, pag tayo namatay, at yung ating espiritu sa Panginoon, yung ating katawan sa lupa, magiging abo. At yung kaluluwa natin, yan ay malalaman. Pag namatay tayo, either langit or impyerno lang ang babagsakan ng ating kaluluwa. At kung dumating ang Panginoon, na tayo ay naririto pa, hindi buhay pa tayo, ngayon, doon na malalaman kung tayo ay hahatulan. Kapag tayo ay hindi tumanggap sa salita ng Diyos, tayo ay hahatulan ng kamatayan. Hindi tayo makakasama sa langit. Pero kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, may reward. Ngayon, mamimili na lang tayo, reward or hatol. Kaya nga alam mo ang Panginoon, napakabuti. Binigyan niya tayo ng chance na makasama. Kasi sa totoo lang, yun nga yung nangyari, yung si Eva at Adan, kinain yung bunga ng karunungan, doon nag-umpisa ang ating kasalanan. Kaya tayo ay nahiwalay. So yun po, dalawang bagay na layunin sa pagbabalik ni Jesus upang tipunin ang kanyang bayan at upang hatulan ang mundo. Mga kapatid, kung si Jesus ay darating na may gantimpala, ano po yung gagawin natin ngayon na paghahanda? Mamumuhay ba tayong tapat o abala tayo sa pansamantalang bagay sa mundo? Ang pansamantalang bagay sa mundo na sinasabi ko dito, yung mga bagay na ginagawa natin sa physical nating katawan. Physical yan pakakainin. Una, yung baby. Pag nanay, baby, pakakainin. Tapos, tuturuan magsalita. Pag naturuan na magsalita, tuturuan maglakad. Pag marunong na maglakad, tuturuan magbasa. Pag marunong na magbasa, tuturuan mag-aral, gumawa ng homework. Tapos, pag-aaralin. Yun yung mga physical. Tapos, magtatrabaho tayo. Maghahanap tayo ng trabaho para sa future natin. Para meron tayong mabubuhay tayo. Ito yung pinagtataka ko. Bakit yung mga tao sa probinsya pumupunta dito, pag dito ka sa Metro Manila, pag hindi ka nagtrabaho, mamamatay ka sa gutom. Lahat, di pera, di piso, di ano. Pag sa probinsya, magtanim ka lang ng kamote,
magtanim ka lang ng halaman, ng gulay, mabubuhay ka na. Pero siguro dahil gusto nila ng mas mataas, na hindi lang pagkain, hindi lang kaya dito pumupunta sila. Pero ang hindi nila alam, pag nandito ka na sa Maynila, mas mahirap. Di ba? Pero tayo naman, minsan gusto rin natin sa probinsya, para maka-refresh ng hangin. Ayun, gusto ko rin yun, mga ganun. Kaya every April, pag birthday ng lola ko, umuwi talaga ako para makalanghap ng fresh air, yung mga masarap na pagkain, yung sariwang pagkain na walang mga betchin, walang mga magic sarap, talagang natural. Kukunin mo na lang sa mga kapitbahay. Nakakatuwa dun sa probinsya. Kukuha ka lang, hihingi ka lang, papaalam ka, pahingi ng ganyan-ganyan. Ayun, mabubuhay ka na, kakahingi. Hindi. Dito, manghingi ka, sasabihin sa'yo, bakit? Sino ka? Magtrabaho ka. Huwag kang puro buraot. Mga ganon. So, ganon. So, yon. Tapos, ito pong salita ng Diyos na sinasabi sa atin, yung revelations na, yung pag-reward at hahatulan yung mga makasalanan. Hindi ito pananakot, mga kapatid. Hindi ko kayo tinatakot. Ito po ay babala at para ihanda ang ating puso at isipan sa pagpe-prepare sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga sabi, anong gagawin natin habang nandito tayo sa mundong ito? Hindi lang pansamantalang bagay sa mundo. Hindi ko po sinasabing huwag kayo magtrabaho. Baka naman di na kayo magtrabaho at pumunta na lang kayo sa bundok, magtanim ng kamote, kasi hindi naman kailangan Pero, ang sinasabi ko, i-prepare natin hindi lang yung pagkain ng physical, kundi yung ating spiritual. Kasi yung mga ginagawa natin, pag-aaral, pagtatrabaho, pagbi-business, pag-online ng mga business natin, yan ay pansamantala lang. Pero ano po yung mga part na ginagawa natin sa ating spiritual? Kasi dalawa po yan. Mabubuhay ka nga, nag-aaral ka nga, nagtatrabaho ka nga, pero hindi ka naman nagsisimba, hindi ka naman hindi ka nagsishare ng salita ng Diyos, hindi ka nakikipag-fellowship, maatin ng mga gawain ng Diyos. Paano yung spiritual natin? Hindi balanse. Pero, kung ito ay binabalanse natin, pero dapat mas higit. Kasi kapag nagkaroon ng contrast between our physical and spiritual, dapat lagi nating piliin ang Panginoong Yesus. Kaya nga sabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, hindi sapat na tayo ay magsimba lang, umattend ng prayer meeting, magsimba, mag-fellowship. Kailangan din nating mag-aral, magtrabaho para tayo mabuhay. Kasi, paano natin bibigyan si pastor ng pagkain kung si pastor ay walang trabaho? Paano? O kaya si Pastor Vlad. Ayan, pag wala si Pastor Vlad na income sa kanyang line 7, paano siya mabubuhay? Kung hindi tayo magtatrabaho para bigyan sila ng support. So, ganun po. Kailangan natin physical and spiritual natin, pero mas higit yung ating spiritual. Kasi hindi naman pwedeng puro na lang physical. Paano pag namatay tayo? Paano natin i-judge? Sasabihin natin kay Lord, anong ginawa mo? Anak, nagtrabaho po ako. 7 araw. May overtime pay pa. Tapos, sabi, yun na yon. Ang pinag-uusapan natin dito, anak, spiritual life, hindi physical. So, wala tayo. Bagsak tayo sa standard ng Panginoong Yesus. So, ayun. So, yun, hindi ko po tinatakot, kundi tayo ay mag-prepare para sa ating spiritual life, para sa hindi pansamantalang bagay, kundi sa, tawag doon? Wala ko. Eternal things para sa ating Panginoon. Yung tinatawag na kingdom, sa gawain, kaharian, para sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi nga ni Paul sa chapter 2, Romans 12, chapter 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and
pleasing and perfect will. So ano po yung mga kalugod-lugod sa Panginoon? Yun yung pag-uusapan natin mamaya. Huwag daw natin hayaan na ang mundong ito ay isa lang tayo sa sarili nating molde. Ang gawin po natin ay hubugin natin ang ating sarili para sa gawain. Doon to be transformed by the renewing of our mind, then and only then we will able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ito yung time na maging abala tayo sa mga bagay na makalangit. Yung pala yung kanina na hindi ko nasabi. Mga bagay na makalangit. Sa halip na sa mga bagay na sa mundong ito. Number 3, main points, the preparation for His return. Paghahanda para sa kanyang pagbabalik. Ano po ba yung pwede nating gawin para tayo ay handa sa pagdating ng ating coming King? Hindi kasi pwedeng wala tayong gagawin kasi baka hindi tayo kunin yung sinabi kanina na titipunin yung kanyang bayan at hahatulan ng mundo. So, meron tayong gagawing preparation para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Live in faith. Manampalataya araw-araw. Huwag mawalan ng pag-asa. Kahit mahirap ang buhay, hawakan natin ang kanyang pangako. Siguro kung lahat ng mga tao ay nanampalataya, wala siguro magsisuicide. Alam niyo bakit sila nagsisuicide? Yung mga nagpapakamatay na tumalon sa floodway, tumalon sa mall, kawawa naman yung mall, magbabayad dun sa nagpakamatay, yung mga tumalon sa mga building, nagpatali ng kung ano-anong suicide. Alam mo bakit sila nagpakamatay? Kasi nawalan sila ng pag-asa. Ang tingin nila ay hindi na masusolusyonan yung problemang hinaharap nila. Kaya sila nagpakamatay. Hindi nila, nakalimutan nila or hindi nila alam na may Panginoong Diyos na magbibigay sa kanila ng pag-asa na magsusolusyon sa kanilang mga problema. So yun, kung tayo daw po ay namumuhay ng may pananampalataya, ito ay preparation natin sa ating Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi lang salita, kundi pamumuhay. Hindi lang natin sinasabi na tayo ay nananampalataya, kundi dapat ay nakikita din sa buhay natin. Living by faith. Yung dati, hindi ko alam kung sino, si Pastor Vlad or si Pastor Rapi or sa ibang pastor, yung tumutulay sa rope. Sabi niya, nananampalataya ba kayo na makakatawid dito? Sige, sinong mauna? Wala nang sumagot. Ayun ang pananampalataya. Na naniniwala ka na magagawa ang isang bagay kahit hindi pa nangyayari at hindi mo pa nararanasan. Tayong mga Kristiyano na naririto tayo ay nanampalataya kasi naniniwala tayo na kahit hindi natin nakita ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, naniniwala tayong may Diyos at naniniwala tayong Siya ang pag-asa ng ating kaluluwa. Siya ang pag-asa sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok na hinaharap. Yun po yung faith. Faith without works is dead. Kapag tayo ay nanampalataya, naniniwala tayo at hindi lang basta-basta puro salita. Sabi sa 2 Corinthians 5:7, "For we live by faith, not by sight." Pangalawa daw pong things na pwede nating gawin bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay ang live in holiness. 1 John chapter 3 verse 3, "Everyone who has this hope in Him purify himself just as He pure." Kung umaasa tayo sa pagbabalik ni Kristo, dapat daw tayong mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng walang kasalanan. Pero hanggat tayo ay nasa katawan lupa, of course, may mga temptations, may tukso, hindi tayo exempted sa kasalanan. So sabi nga, di ba, tukso, layuan mo ko. Pero hindi, tayong mga Kristiyano ang lalayo sa tukso. At tayong mga Kristiyano ang iiwas sa kasalanan. At kaya nga may mga kasama tayo dito na hindi na natin nakikita. Bakit?
nahiya na sila magsimba kasi nagkasala sila. Pero dapat hindi po ganon. Kapag tayo ay nagkasala, pwede tayong bumalik kay Lord. Mag-repent tayo. Lord, patawarin niyo po ako, nagkasala ako. Kasi si Lord ay Diyos ng katarungan. Tayo ay willing siyang tanggapin tayo pag tayo ay nagkakasala. Kaya dapat tayo pa lang, ngayon pa lang, umpisa na nating umiwas sa kasalanan para hindi tayo mahiya. Hindi na tayo magsisimba, hindi na tayo kasi kapag ganun na yung natin, attitude natin, parang inaano na tayo ni Sataning na, nagkasala ka na, huwag ka na magsimba, mga ganun. So, hindi yon galing sa ating Panginoon. Ang Panginoon natin ay handa tayong patawarin at handa niya tayong tanggapin. Kagaya po nga po nung alibughang anak, naalala nyo? Yung alibughang anak, nagkasala siya, bumalik siya, tinanggap siya ng kanyang ama. So, ganun ang ating ama, mapagpatawad siya. Pero sabi ko nga, mamuhay tayo iwasan natin yung kasalanan, pinupurify tayo, yon. Kasi kung umaasa tayo sa pagbabalik ni Kristo, dapat tayo ay mamuhay ng mayroong kabanalan. Iwasan natin yung kasalanan at mamuhay ng malinis sa harap ng ating Panginoon. Let us participating the sanctifying works of the Holy Spirit in our lives para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Kapag po tayo ay namumuhay ng may kabanalan, tayo ay living Bible. Ano yung ibig sabihin ng living Bible? Kahit hindi ka na magsalita, pag may mga kasama kang hindi Kristiyano, hindi pa nananampalataya, saan ka nagsisimba? Kasi ang bait-bait mo. Diba? Pag ginaganon ka na, ibig sabihin, talagang nabibless siya sa buhay mo. Oo, di ngayon, pag tinanong ka, saan ka nagsisimba? Sabi mo, sa Napico Christian Alliance Fellowship. O, di ba? Tapos, sabay share. Alam mo ba na may pag-asa tayo kapag tayo ay tanggapin natin ang Panginoong Diyos, ng Hari at Panginoong tagapagligtas, tayo ay may buhay na walang hanggan. So, ganon. Mamuhay ka lang ng may kabanalan, maging mabuting tao sa labas, hindi lang sa simbahan, sa labas, sa loob ng pamilya, sa kaklase, sa kaopisina. Kapag ginagawa po natin yon, konti na lang, makakapag-share ka na ng salita ng Diyos. Kaya bilib na bilib ako sa mga kabataan ngayon, si Miguel, glory to God, huwag kang lumaki ang tinga. Glory to God. Nagdadala siya ng mga kaklase, ka-churchmate. Ngayon, dinala niya si Kian, si Kyla, Kylie, si Kian, tapos nanay, magulang, kaklase, churchmate. Alam nyo, mahirap na part yun, pero nagawa niya. At kapag po tayo nag-i-invite, wag lang invite na samahan natin. Punta tayo sa church number 1117, Camias Street, Napico, Manggahan, Pasig. Punta ka Hindi ganon. Samahan natin siya, sunduin natin sa bahay. Kung unang araw sabihin niya, busy ako Pangalaw, ulitin mo ulit, kulitin mo. Alam ko, naniniwala ko yung iba dito, nakuha sa kulit. Diba? Hindi lang isang beses kayong niyaya sa simbahan, maraming beses. Pero dahil nakulitan kayo sa nag-invite sa inyo, sumama na lang kayo. At dahil sumama kayo, tuloy-tuloy na siya. Patuloy na siya. Nagsisimba ka na. Ganon yung atake ng style pag tayo ay nag-i-invite. Tapos sabi niya, wala akong pamasahe. Bigyan mo ng pamasahe. Tapos pag-uwi, ito, Jollibee. Ay, hindi, joke lang. Pag wala kayong pan-Jollibee, wag naman. Bigyan, halimbawa, sabihin walang pamasahe. Alam niyo po, pag nagbigay kayo ng pera, babalik sa inyo ni Lord yan. Sacrificial yan. Alam ni Lord yan. Na kapag dinigay mo, halimbawa, 100, 1,000 bibigay ni Lord sa'yo. Di ba? Minsan hindi lang financial. Ako, experience ko, hindi lang blessing na financial yung nare-receive ko. Pagdidesisyon sa buhay, sa mababait na anak, sa mabait na asawa, yung mga ganon. Kasi hindi lang natatapos ang blessing sa financial. Sa lahat ng aspeto, emotional, mental, at yung pag-aaral, wisdom, sa pagtatrabaho, pinadadali niya yung pinagagaan niya, yung mga ganon. So, pag nag-i-invite tayo,
intentional, at sacrificial. Amen? Okay, ilan tayo dito? Pakibilang nga, susunod, mag-invite na yan sila. Ayan. So, hindi lang live in holiness, live in faith, live in holiness, live in service. Ito na yung last na gagawin natin sa pagbabalik ng Panginoon. Huwag daw tayong maging tamad at pabaya. Galaw-galaw, mga Christian. Galaw-galaw, kagaya po ng langgam, na yung kwento ng langgam na ewan ko kung nabasa nyo yun. Yung kwento ng langgam na tag-init, nag-iipon siya. Sabi niya, ba't ka nag-iipon? Tag-init naman. Dumaan yung tag-ulan. Nakaipon na siya, nasa bodega niya yung mga pagkain. Yung mga tamad, walang nakain. Nangihingi sila sa langgam, ay hindi nila binigyan kasi baka tumagal na tumagal yung ulan, may makakain sila. Ganon. Ang mga Kristiyano hindi dapat tamad. Ang mga Kristiyano, wala na mga student, huwag tayo maging tamad sa pag-aaral. At alam nyo ba yung pag-aaral nyo, mga kabataan, nakinig kayo? Ang pag-aaral nyo ay sign na minamahal nyo si Lord. Hindi man kayo maging with honor, pero yung nag-excel kayo sa pag-aaral, iyon ay paraan ng paglilingkod nyo sa Panginoon. Kaya huwag tayong maging tamad kasi nakakahiya. Pag sinaman, tamad-tamad naman ito, sino bang Lord nito? Si Jesus Christ. Di ba? Na ano na naman si Lord sa atin, nadamay na naman. So tayo mga Kristiyano, yung mga empleyado din, di lang sa mga estudyante, sa mga empleyado, kailangan masipag kayo. Sabi sa office namin, dati si Pastor Nathan Costes, tapos na siya sa admin wala na siya, hindi ko terminus siya. Sabi niya, overtime, hindi overtime. Pag sinabing overtime, lagpas 9 to 6 yung pasok ko, di ba, 9 to 6, mag-offer ka ng extra time sa Panginoon ng libre. Kasi para kay Lord. So, ganun tayo mga Kristiyano. Mag-excel tayo, maging masipag tayo sa ating bilang empleyado. Lahat ng ginagawa natin ay service, paglilingkod sa ating Panginoon. At yun na, gumawa tayo para sa Diyos. Magbahagi ng ebanghelyo o mabuting balita sa mga kaklase, mga estudyante, mag-share ng salita ng Diyos. Kung hindi nyo kayang i-share ng salita ng Diyos, sabihin nyo, classmate, punta tayo sa church. Libre kita ng pamasahe. Yung mga ganun. O sa kaopisina. O kapatid, available ka ba sa linggo? Yun. Tapos sa kaibigan. O hindi lang puro social media yung natin, invite din natin. Yung social media, pwede nating gamitin yan sa pag-invite ng mga tao. So hindi lang siya pang TikTok, pang ma-post-post na mga dyan, My Day, mga ganon. Pwede nating i-invite yung ating mga kaibigan, kaopisina, kaklase, at maging mga kamag-anak. Huwag na tayong lumayo. Kamag-anak na lang, loved ones natin, kasama natin sa bahay. I-invite natin. Pag sinabing busy o may susunod uli na linggo, huwag tayong magsawa. Kasi hanggat hindi nabibigyan ng... kapag dumating yung time na kunin na siya ni Lord, di pa dumating, kawawa naman siya. Anong ginawa natin? Kasama natin siya sa bahay, kasama natin lagi, tapos hindi natin nabahagi na ng salita ng Diyos. Saan siya? Nakatulan siya tuloy ng kaparusahan, ng hindi natin tinulungan. Sabihin natin, kasi ang hirap-hirap naman at saka baka hindi tumanggap. Alam mo yung rejection? Rejection? Sino yung mga takot sa rejection? Yun yung mga, mga alibay Baka reject ako, nakakahiya. So, alam nyo po, mga kapatid, hindi natin gawain ang maghikaya, ng puso nila. Si Lord yon. Ang part natin ay magbahagi na ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi nila tanggapin, ito ay kanilang, ang tawag doon, kanilang sa Panginoon. Hindi mo obligasyon na ma-reject ka. Ang Panginoon na ang bahala sa mga taong hindi tumatanggap sa salita ng Diyos na ibinahagi nyo. Ayun. Naalala nyo po ba yung 10 virgins, yung sabi,
Sa Bible yon, 10 na may ilawan. Tapos, ang tagal dumating nung kanilang konsorte, yung abay. Tapos, nung dumating, yung 5, aandap-andap na yung kanilang ilawan. Sabi nila, pwede bang manghingi sa'yo, dun sa 5 na mayroon pa, marami sila. Mayroon silang extra na oil. Sabi, ay hindi kita pwedeng bigyan, baka mamaya, hindi pa dumating, maubusan ako. So, ganun. Dapat tayong mga Kristiyano, lagi tayong prepared, lagi tayong excited sa pag-share ng salita ng Diyos. Kung dumating si Jesus, sana matagpuan niya tayong tapat na namumuhay at naglilingkod at gumagawa para sa kanyang kaharian. Ang example po ditong illustration ay yung estudyante na naghihintay sa kanyang teacher. At habang inaantay niya, tapos dumating yung teacher, yung iba, yung mga naghanda, nag-review, nag-aral. Nung nakita ng teacher, ano sabi? Ano, Teacher Monica? Teacher Junel? Di ba matutuwa kayo pagdating nyo, na late kayo, kaya pagdating nyo yung mga estudyante habang nag-iintay, nag-aaral, nagre-review. Kesa yung makita nyo pagdating nyo, yung iba, nag-social media, nag-ML, Grow a Garden, Roblox, alam ko yan no? Hindi ako naglalaro pero alam ko. Kasi may mga anak akong Gen Z. Yon. So, ganon. Tuwan-tuwa ang Panginoong Diyos kapag pagdating niya, tayo ay handa. Hindi tayo gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Mga kapatid, si Jesus Christ ay ang ating coming King. Siya ay muling darating. Sabi ko nga, hindi siya nagsisinungaling. Totoo at tapat ang kanyang sinabi. Siya ay darating. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero ang darating talaga siya. At ang 3 pinag-aralan natin ngayon ay ang the promise of His return. Ito ay tiyak at sigurado. Pangalawa, the purpose of His return, para tipunin ang kanyang bayan. Kasama tayo doon. At hahatulan ang mundo sa mga hindi gumagawa hindi nananampalataya at bibigyan ng reward ang mga taong nag-antay at nanabik sa kanyang pagbabalik. At ang pangatlo, yung the preparation for His return, mamuhay daw tayo na may pananampalataya, may kabanalan, at naglilingkod. Tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yung ating tema, living in hope of His return. At habang tayo po mga kapatid ay namumuhay, nag-iintay at nananabik sa pagdarating ng ating Panginoon, huwag daw tayong mabuhay sa takot. Magtiwala tayo sa pag-asa na siya ay darating. Huwag tayong mamuhay sa mga bagay na mga pansamantalang bagay dito sa mundo, kundi gumawa tayo ng mga bagay sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Yung kingdom, gawain para sa Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po ang calling ng bawat isa sa atin. Pwedeng calling kang magpastor, calling kang mag-praise and worship, song leader, tagaluto na mga napapagod dito sa harapan, taga-invite na mga kaklase, MC, lahat po yan may part. Tagalinis, tagalaban ng kortina, tagabuhat ng mga gamit ni pastor, nagbibigay ng mga financial tulong sa mga nangangailangang kapatid, sa mga walang, marami pa, hindi ko na isa-isahin kasi maubos yung oras. Lahat po yan ay paglilingkod. Lahat yan ay paghahanda para sa gawain ng Panginoon. At nawa, pagdating ng tamang panahon, sasabihin ng ating Panginoon, welcome, good and faithful servant. Tayo po yung manalangin. Panginoong Yesus, salamat po sa pangako na ikaw ay muling darating. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na naging kampante at nakalimot kami sa mga bagay na makalangit. Turuan niyo po kami, Lord, ng mamuhay, ng may pananampalataya, ng may kabanalan,
at naglilingkod sa kaharian niyo, O God. Sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na pansamantala lamang na narito sa mundo. At Lord, puspusin niyo po kami ng pag-asa at lakas araw-araw hanggang sa muli niyong pagdating. In the name of Jesus Christ, our Savior, our Sanctifier, Healer, and Coming King. At ang lahat ng anak ng Diyos ay masabing, Amen. Hallelujah. Ayan, muli po tayong tumayo at awitin po natin ang response song natin para sa Panginoon. Ang ganda ng mensahe, no? Live with faith. Hallelujah. Tunay na siya ang ating pag-asa. Kay lawak ng puwang sa pagitan natin, di maabot ang taas ng bundok. Sa kabiguan, tumingin sa langit, binikas ko ang pangalan mo. Sa kadiliman, iyong kabutihan, pinawi ang anino ng aking kaluluwa. Ganap na ang iyong gawa, Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Kahanga-hanga iyong habag at awang, nag-uumapaw pusong ito. Diyos ay nanao mula sa langit, inako niya ang kasalanan ko. Ako'y pinatawad, krus ang naghayag, ako'y iyong Panginoon. Sa piling mo, Jesus, ako'y sumasamo. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang magligtas. Hallelujah, kamatayan ay nagwakas, kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang magligtas. Hallelujah, kamatayan ay nagwakas, kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin. Hallelujah, kamatayan ay nagwakas, kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Sa parang ito, damhin natin ang mensahe. Muli tayong manabik sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Sumapit na ang araw ng pangako, ika'y nabuhay
bumangon sa katahimikan. Rinig ang lakas ng tagumpay magpakailanman. Minsan pa sumapit na araw ng pangako. Ika'y mabuhay at bumangon sa katahimikan. Rinig ang lakas ng tagumpay magpakailanman. Jesus, iyo ang katagumpayan. Hallelujah, purihin ang naligtas. Hallelujah, pamatay ay nagwakas, kalayaan ay taglay, kaligtasan ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, namatay ay nagwakas, kalayaan ay taglay, kaligtasan ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Salamat po sa mensaheng ating narinig sa umagang ito. Nawa na tayo pong lahat ay na-bless at tayo pong lahat ay na-remind po sa ating mga sa ating buhay po. Dako na po tayo sa ating pagbibigay. Ang ating pagbibigay ay isang pagsamba at paghahanda sa kanyang pagbabalik. Let us give cheerfully unto the Lord. Okay, sa ating pong pagkakaloob bilang bahagi ng ating pagsamba, kayo po ay aking inaanyayahan na samahan niyo ako sa 1 Corinthians. Mali. 2 Corinthians pala. Chapter 8. No? 2 Corinthians chapter 8 verse 6. No? Ang sabi po rito, ito po ay prinsipyo ng pagtatanim at paghahasik. No? Sabi dito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. So kung tayo po ay familiar sa pagsasaka, siyempre pag mas marami kang tinanim, mas marami kang aanihin. No? At sabi pa niya sa verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So sa ating pong pagbibigay ay ang sabi ni Paul, huwag tayong magbigay kung tayo napipilitan lang. Sa ating pagbibigay, dapat ito ay kusang loob. So it's not the amount, but the heart that matters. Hindi sa gaano kalaki o liit ng ating kaloob, kundi ano ba yung nasa puso natin. So, magbigay po tayo ng buong puso. Kung magkano man yan, basta buong puso, yun po ang importante. So, pwede na po tayo simulan. At dito po yung ating basket. No?
Yan. Tayo po ay tumayo at awitin natin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat Panginoon sa bawat puso na nagbigay ng kusang loob para sa inyong gawain. Gamitin niyo nga po ang mga kaloob na ito para sa inyong kaharian, sa kilalaganap ng inyong kaharian, at sa ikalululhati ng inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nagkaloob. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa na bagamat walang kakayahan ngayon, alam ko po Panginoon na sa mga darating araw, ang inyong pagpapala ay bubuhos at darating sa bawat isa Panginoon. Lord, I pray that your financial breakthrough Panginoon ay maranasan ng bawat isa, ng bawat pamilya, ng bawat individual. Upang sa gayon, sa aming mga matatanggap na pagpapala, kami rin po Panginoon ay magiging pagpapala. Salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dadako na po tayo sa ating announcements and acknowledgement po. Okay, yun ang una sa lahat, ina-acknowledge ko po ang ating bisita sa umagang ito. Pwede po bang tumayo silang dalawa? Okay, so yan. Si Sister Janet at saka Ryan. Brian, si Brother Ryan po. Welcome po kayo sa Napico Christian Alliance Church. At saka ayan pa pala yung mga kaibigan ni Miguel. Ayan. So hindi ko nakuha yung pangalan nila. So welcome po kayo. Sana hindi lang po itong una at huli ninyong pagpunta. Sana po makasama namin kayo every Sunday po. So palakpakan po natin sila. Ayan. Okay. So, salamat din po sa Praise and Worship Team na palagi po nila tayong pinapangunahan sa ating pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Yung mga ginamit ngayon ng Diyos sa ating gitna ngayon, nagmensahe po si Sister Jenny Taton, sa offering si Pastor po, si Pastor Rafi Malang, at sino ba hindi ko nabanggit. Basta Praise and Worship Team, kasama na po lahat doon. Hindi ko na isa-isahin yung kanilang pangalan. Okay, at sa ating announcement, ayan. So, patuloy po yung ating prayer meeting every Wednesday. Ang oras po ay 8 p.m. po. So, kung sino po yung available at attend po pwede po umattend ng prayer meeting. At pwede rin po silang mag-invite kung gusto po nila yung cottage prayer meeting, yung sa bahay po nila. Okay, next po ay ang ating Youth Connect. Connect po, patuloy po every Sunday after service po sa mga young people po. At ganoon din po sa ating Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. So, salamat din po sa mga teachers na patuloy pong nagtuturo sa ating mga kabataan po. Okay, so bago po tayo pupunta sa ating closing song na ilid po tayo ni Pastor Rafi. So mayroon daw pong magpa-announcement. Sa first Sunday na po, no? Sa susunod. First Sunday na po, no? First Sunday na October, magkakaroon po tayo ng Pastor's Appreciation Sunday. So, hindi na po nasa katupusan kasi sa dulo is birthday ni Pastor para hindi po magdikit. So, yun. So, ang inaanyayahan ko po ang lahat na kung meron po tayong mga blessing, i-share po natin sa ating mga pastors. Ito po ay once a year lang po. So, para hindi po tayo mahiya, ang gagawin natin, 2 box na lang kay Pastor Rapi, kay Pastor Vlad. Kasi baka mahiya kayo na maliit yung ibibigay niyo. So, pag pinagsama-sama po natin yan, ay marami na po yan. So, mag-usap na lang po kayo. Even kung halimbawa family kayo, mag-usap na lang, or youth, young pro, mag-usap na lang kayo kung ano yung ibibigay nyo. Be it financial, or grocery, or fruits, kahit ano po, or t-shirt, or kahit ano na
pwede nating ibigay sa ating mga pastors. And then, after nun, magkakaroon din po tayo ng potluck. Okay po ba? Okay. Okay na lang. Okay. Kasi para naman maganda, pagkatapos ng appreciation, magkainan tayo dito. Kahit ano po, na i-share natin para sa food for lunch. Lunch fellowship. Yun lang po. So si Jermaine Taton po at saka si Micaela po na mag-share ng kanilang ginawa sa Taytay last Saturday, Sunday ba yung Saturday? Natutunan, 'di ba, yung theme doon is restored ba? Restored or restoration. Ang natutunan ko lang, yung isa doon is wag natin baliwalain yung simpleng event o katulad nung isa sinabi ni Mami kanina, yung magi-invite tayo ng kung kahit sino, friends o family. Huwag natin baliwalain yung isang invitation na yon kasi pwedeng, example, pumunta siya dito, umupo. Mapapaisip siya, bakit natin ginagawa to? Bakit tayo tumutugtog dito? Bakit tayo nakikinig? Bakit tayo natututo? Para saan to? Para yun sa part yun ng purpose natin is i-spread yung word ni God. Isa na din yun sa way natin para ma-fulfill natin yung purpose natin sa mundo na ikalat ng salita ng Panginoon. Example natin sa labas, makikita tayo ng mga tao na pumapasok dito. Di ba natin maisip na pwede sila ma-curious tapos pumunta na lang sila dito para malaman kung ano ginagawa natin dito. Part na din natin yung naglalakad tayo papunta dito is worship kasi part na siya ng fulfillment ng kung ano naman dapat natin gawin. Example nun, example yung nag-message doon, may in-invite siya na isa na doon na din, kasama na din nilang nag-worship nung isang beses nilang in-invite. Ayun lang. Restoration. For the past years na matanda sa FK, doon na po at ako lumaki kasi dati po, kung alam nyo po sa Taytay po ako nag-church, kaya lagi po akong present sa friend kita. Sobrang na-enjoy ko po yung buong fellowship kasi hindi lang siya concert, kundi may matututunan ka rin. And, saan ba yun? Yung pagkakaintindi ko po dun is, halimbawa, ikaw, napapagod ka na palagi na umaattend sa church, ganon, magpapahinga ka, pero hindi ka susunod sa worldly things na makikita mo. Sabi nga po sa team, He calls and restores. Dadating din yung time na babalik ka din sa loob ng Panginoon. It is a reminder that even when things feels messy, there's always an invitation to find peace and purpose again in the presence of the Lord. Hindi man po nabunot yung number ko doon para sa Aqua Plus. Okay lang. Kasi na-enjoy naman po yung bonding with youth and with other churches na youth. And ayun lang po, okay na po yun. Para po doon sa information ng iba, yung mga youth kasi umattend last Sunday doon sa friend kita sa Living God Christian Alliance Church. No? It's a youth event na may mga banda. No? So I think 9 sila na banda na tumugtog doon. No? Kasama yung ating banda. No? So kaya nag-share sila ng kanilang take away doon. No? So tayo po tumayo para sa ating closing song. At ngayon pong huling linggo ng September ay ito po yung pagtatapos ng ating Kamakop Emphasis Month, kung saan po ay ating tinalakay yung pong ating fourfold gospel. Jesus Christ, our Savior, noong first Sunday. Jesus Christ, our Sanctifier, noong second Sunday. And then Jesus Christ, our Healer, last Sunday. And today, Jesus Christ, our Coming King. At sa pagtatapos po natin, ay ating pong awitin yung ating national anthem. Yung Jesus Only.
Jesus only is our healer. All our sicknesses He bear, and His reason, life and fullness, all His members still may share. Jesus only, Jesus ever, Jesus only, we shall sing. Is our Savior, sanctifier, is our healer, and our coming King. And for Jesus we are waiting, listening for the advent call, but to still be Jesus only. Jesus ever, only Lord. Jesus only, Jesus ever, Jesus only, we shall sing. He is our Savior, sanctifier, He is our healer, and our coming King. Jesus only, Jesus ever, Jesus only, we shall sing. He's our Savior, sanctifier, He's our healer, and our coming King. Savior, sanctifier, healer, and 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 coming King. Lord, salamat po sa pangako nyo na kayo po ay babalik. Kukunin ang mga anak ng Diyos, ang mga anak nyo, Panginoon. Titipunin ang iyong bayan na nanampalataya sa inyo, O God. At nawa po, Lord, sa panahong darating na kayo, Lord, lahat po kami ay tapat na naglilingkod ng may pananampalataya, ng may kabanalan, at naglilingkod ng tapat sa inyong kaharian, O God. Salamat po, Lord, at ang bawat isa sa amin na narito, Lord, patuloy niyo pong tulungan sa kanilang sa araw-araw, O God. I-provide niyo po ang mga pangangailangan ng bawat isa. Sa mga naghahanap ng trabaho, Lord, kayo po, Lord, ang magbigay ng trabaho sa kanila. At sa mga may business, O God, i-bless niyo po ang kanilang business, O God. Sa mga estudyante, patuloy niyo po sila, Lord, tulungan. Bigyan niyo sila ng karunungan upang mag-excel po sila sa kanilang pag-aaral. Maging masipag po sila sa paggawa ng homeworks, assignments, and projects, O God. At sa mga empleyado, O God, tulungan niyo po sila maging masipag, mag-excel sa kanilang mga trabaho, O God. At magpatuloy sa gawain, sa paglilingkod, bagamat sila ay busy sa kanilang mga trabaho, O God. At sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Lord, i-bless niyo po ang bawat isa. Ano man, Panginoon, ang mga pangangailangan, bless niyo po, Lord. Ano man, Panginoon, mga panalangin nila, Lord, grant niyo po, Lord, ito sa inyong kalooban, O God. At ang lahat ng anak ng Diyos ay masabing, Amen. Hallelujah.